we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa basahin ko po no doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong For today's Sunset Prayer meeting, ang mabiyayang takip silim sa atin lahat. Oras ng ating pasasalamat dahil ito yung oras na kung saan naranasan natin ang buong maghapong pagsama ng Diyos. At hindi lang tayo magpapasalamat sa mga nakalipas na oras, kundi ipagpapasalamat na rin natin ang mga darating pang oras hanggang sa ating pagtulog. Amen? Pagpapasalamat natin na tayo'y kanyang gagabayan. Hanggang sa pagising natin sa umaga, muli tayo'y tatagpo uli sa gawaing ito para muli tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos at lumapit uli para sa kanyang bagong presensya ni pararanan sa atin araw-araw. Kaya sa gabi pong ito, tayo gaganap ng pang 215 Sunset First Watch Prayer po natin sa ubasan ng Prayer of Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Sa pangunan natin Spiritual Director, Bishop Ross M. Nozuelo kasama kay Pastoral Glory na nagbigay sa atin ng kapahintulutan na magamit natin ang social media. Naka-Facebook live streaming na po tayo. Naka-join na kamanggagawa natin sa Canada. Amen. Pastor Alseni, praise God. Talagang lagi siya nauna sa ating gawain sa Facebook live. Salamat at naka-tune in na rin siya sa Zoom. Kasama na natin at kasama rin natin siya sa Facebook live. Share niyo po para mas marami ang makapakinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Salamat din sa buhay ni Pastora Sandra na siyang ginagamit ni Lord na mag-administer sa ating TikTok. Ibig sabihin, hindi lang po sa Facebook Live tayo, maging sa TikTok ay na-save po natin doon ang lahat ng ating mga preaching. July 4 na po ngayon, 2026. Hallelujah. Salamat sa matagumpay na pagpupulong kanina ng mga Council of Servant na ilatag uli ang bagong organizational chart, no? At naniniwala ako ay marami pagaganap ang Diyos sa atin sa mga susunod na araw sa ating gagawing paglilingkod. Amen? At napakaganda po ng topic ngayon. Pag-aaralan natin ang kahalagahan ng ginagawa natin ngayong sunset prayer. Amen? Yung paglubog ng araw. Ang tema na sasagutin is why is sunset prayer important in our lives? Ang gagamitin pong tigapagayan ng salita ng Diyos, walang iba kundi si Pastor Perla Pascual. Nak, it's your turn. Isang mabiyayang takip-silip po sa ating lahat. O gabi na po. Lalo na po kay Bishop Ross, Pastor Glory, Pastor Alex, Pastor Bing, Pastor Jay, at kay PM Elisa at Michelle. At sa ating lahat po na nandirito na po sa platform, isang mapagpalang at mabiyayang gabi na po sa ating lahat at sa lahat ng mga makikinig makikinig at manonood sa FB live streaming natin. Isang mabiyayang takip-silim po sa ating lahat. Tunay nga po, napakaganda ng ating tatalakayin, ng ating pag-aaralan ngayon. Ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng Awit, chapter 141, verses 1 and 2. Ang sabi po sa verse 1, sa iyo, O Yahweh, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Verse 2, last verse, ang ating dalangin, sana'y tanggapin mo. Sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog ng insinsto
itong pagtaas ng mga kamay ko. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen po. Tunay nga po na ang ating sa gabing ito ay pag-aaralan po natin ang kahalagahan ng pananalangin po natin sa takip silim na pananalangin. Sa umaga pa lang po, di po ba? Tayo ay nanalangin na, lumalapit na sa dunwar natin. Kaya tayo dito sa platform na ito ay punong-puno talaga tayo ng panalangin. Because prayer is very powerful. Amen po. At tayo po ay yumuko at manandaling manalangin. Ama naming maibigin salamat sa langit. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay makalapit sa inyong salita. Buksan ninyo ang aming isipan at puso upang maunawaan ang inyong katotohanan. Turuan ninyo kaming maglaan ng panahon upang magnilay at manalangin sa inyo araw at gabi. Samahan mo rin po kami, Banal na Espiritu, sa aming gawain or apart from you ay kando natin. At patuloy, Lord, buksan mo ang aming isip at puso, Panginoon, at upang pagnilayan ang iyong salita sa araw at gabi. Naway sa aming pag-aaral ay magbunga ng mas malalim na pag-ibig at pagsunod sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ating topic po ngayon ay the importance of sunset ay babalik. Ngunit bago tayo magpahinga, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong huminto, magnilay sa kanyang salita at lumapit sa kanyang panalangin. Ang sabi sa awit, verse 1 and 2, chapter 1, verse 2, sa kautusan ni Yahweh, siya ay nalulugot at ito ang binubulay-bulay niya araw at gabi. Ang pagpapala ay hindi lamang dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos, kundi sa patuloy na pagmumuni-muni, pakikipag-usap sa Diyos araw at gabi. Kaya mahalaga ang sunset prayer sapagkat pinatapos natin ang araw sa presensya ng Diyos. Amen po? At ang ating timang sasagutin ngayong gabi ay why is sunset prayer is important in our lives. Amen po? At ang point 1 po natin, sunset prayers helps us delights in God's words. Ang panalangin sa takip silim ay nagpapailalim ng ating kagalakan sa salita ng Diyos. Tunay nga po kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, nagagalak po tayo, hindi po ba? Ang taong pinagpala ay nalulugod sa salita ng Diyos. Sa oras ng takip silim, tahimik nating naaalala ang ating nabasa at maririnig ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang panalangin at pagmumuni-muni ay magkasama sa pagpapalago ng ating relasyon sa Panginoon. Kaya patuloy lamang po tayong makinig at malugod sa salita ng Diyos. Dahil sa oras ng takip silim, di po ba? Na yung oras ng takip silim, naaalala natin ang kanyang salita, ang kanyang tinig. At kailangan po sa ating pananalangin, ito yung nagpapalago ng ating relasyon sa Panginoon. Sa Joshua chapter 1, verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Amen po? Di po ba? Ang tagumpay sa buhay ay nagsisimula sa patuloy na pagbubulay-bulay at pagsunod sa salita ng Diyos. Dito natin, ang katagumpayan ng ating buhay ay sa patuloy nating pagbabasa, patuloy nating pagbubulay-bulay, pagbabasa at yung pagsunod natin
sa salita ng Diyos. Amen po ba? Di po ba kapag tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, tayo ay nagkakaroon ng kalakasan. Lalo na po kapag ang mga salita ng Diyos ay ito yung nagbibigay sa atin ng direksyon ng ating buhay. Amen po? At patuloy po tayong magbasa ng salita ng Diyos. Amen. Kagaya po ni Joshua, nagtagumpay siya dahil nanatili siyang nakatuon sa salita ng Diyos. Dapat ganun din po tayo sa ating buhay, dapat palagi tayong nakatuon sa salita ng Diyos. Amen. Bago matulog, magbasa ng isang talata, pag-isipan ito, ipanalangin at kung paano tayo bago po tayo matulog, di po ba? Bago yung paglubog ng araw, di po ba? Kailangan sa ating pamamahinga, lumalapit sa ating Panginoon. Dahil ang nais ng Panginoon ay parati po tayong parati siyang nating kinakausap. Amen po? Amen. Amen po. Di po ba? Maaaring naging mahirap, nakakapagod, o puno ng pagsubok ang iyong araw, ngunit huwag hayaang matapos ito nang hindi ka lumalapit sa salita ng Diyos. Ang ilang minutong panalangin at pagbubulay-bulay tuwing takip silim ay may kapangyarihang magbigay ng panibagong lakas, karunungan at pag-asa. Habang mas pinamahal mo ang salita ng Diyos, mas lalo kang magiging matatag sa hamon ng buhay. Kahit na anumang hirap, ang mga pinagdaraanan natin sa buhay, manatili lamang po tayong magbasa, manatili tayong manalangin sa ating Panginoon. Amen po ba? At dadako na po tayo sa ating ang unang puntos natin kanina, sunset prayer helps us delight in God's Word. Amen? Dadako na po tayo sa ating pangalawang puntos. At ang ating pangalawang puntos ay why is sunset prayer important in our life? Bakit nga ba mahalaga ang ating pananalangin, sunset prayer, sa paglubog ng araw? Sa paglubog ng araw. Ang punto po natin, sunset prayer helps us examine our hearts before God. Ang panalangin o sa takip silim ay tinutulungan tayong suriin ang ating mga puso. Amen. Kapatid, sinuri mo na ba ang iyong puso sa pananalangin, sa pamamagitan ng pananalangin? Sa pagtatapos ng araw, magandang tanungin ang ating sarili. Naging tapat ba ako sa Diyos? Ang sunset prayer ay panahon ng pasasalamat, pagsisisi, at muling pagtatalaga ng ating buhay sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya patuloy lang kung ano man po ang mga bagay na nakakamtan natin, katagumpayan sa ating buhay, dapat magpasalamat po tayo palagi sa ating Panginoon. Kahit in good or bad times, we should always give thanks to the Lord. At patuloy po tayo, kung nakagawa man tayo ng kasalanan sa buong maghapon, patuloy po tayong lumapit at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Di po ba? Bago tayo matulog, di po ba? We always pray with thanksgiving at yung ating confession. Patuloy tayong nagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan sa buong maghapon. At ang ating buhay ay dapat po natin italaga sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang ating supporting verse po ay makikita sa Lamentation chapter 3, verse 40, or Panaghoy. Ang sabi po, siyasatin natin, suriin,
suriin ang ating pamumuhay at tayo'y manumbalik kay Yahweh. Dito po makikita natin, tayo ay inaanyayahan ng ating Panginoon na siya sa atin ang ating puso, ang ating pamumuhay at bumalik sa Kanya. Amen po ba? Kaya patuloy lamang po tayo lumapit sa ating Panginoon, yung anyaya niya sa atin. God is calling us to search our heart, ang ating pamumuhay, at kung nakagawa man tayo ng mga kamalian, patuloy tayong manalangin at manumbalik sa ating Panginoon. Amen po ba? Kagaya di po ba si David, madalas siyang lumapit sa Diyos sa panalangin upang humingi ng kapatawaran at gabay. Ganon din po sana tayo. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon upang humingi po tayo ng gabay at kapatawaran sa buong maghapong nagawa nating mga kasalanan. Amen po? Bago matulog, ipahayag ang iyong pasasalamat, aminin ang iyong mga pagkukulang at humingi ng lakas upang mamuhay ng mas banal. Amen po ba? Ang nais ng Diyos, patuloy tayo mamuhay ng may kabanalan. Amen po? Kaya patuloy lamang po tayong lumapit sa ating Panginoon na siyang we should always examine our heart. Amen po ba? Kaya walang araw na hindi handang magpatawad ang Diyos sa taong nagsisisi at lumalapit sa Kanya. Tunay nga po na ang lahat, kahit na napakalaki na nagawa mong kasalanan, kapag ikaw ay lumapit at nagsisi sa ating Panginoon, ang ating Diyos ay palaging handang magpatawad sa lahat ng mga taong nagkasala na patuloy na lumalapit sa Kanya. Amen po? At kung ikaw ay nadapa, huwag matulog na may daladalang bigat sa puso. Kaya bago ka matulog, kung ano man po yung mga bigatin mo sa puso mo, dapat kang lumapit sa ating Panginoon. Makipag-usap ka sa pamamagitan ng panalangin sa Kanya, di po ba? Kasi ang nais ng Diyos ay parati tayong lumapit sa Kanyang harapan sapagkat ang biyaya niya sa atin ay laging sapat. Ang bawat biyaya, ang bawat sunset prayer ay pagkakataon para sa bagong simula at panibagong paglakad kasama ang Diyos. Naniniwala po ba kayo na ang ating Panginoon ay nagbibigay ng panibagong journey po natin sa buhay na kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Tama po tayo na lumapit sa ating Panginoon. Huwag po kayong mahiya. Kahit anuman po ang nagawa ninyong mga pagkukulang sa ating Panginoon, patuloy pa rin siyang makikinig sa bawat panalangin, sa bawat pagsisising ating nagawa. Amen po ba? At tayo naman po ay dadako na po sa ating point 3. At ang ating sinasagot, ang ating tema is, why is sunset prayer is important in our lives? Bakit nga ba mahalaga ang pananalangin natin sa takip siling? Sunset prayer helps us entrust tomorrow to God. Ang panalangin sa takip siling ay nagbibigay ng kapayapaan habang ipinagkakatiwala natin ang bukas sa Diyos. Amen po ba? Future in this body po ba? Kaya ay magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Hindi natin alam ang mangyayari. Di po ba? Tunay nga po na bulog na hindi po natin alam kung ano ang mangyayari ng ating bukas. God holds our tomorrows. Amen? So, sa pagtatapos ng araw sa pananalangin ay nagpapalaya sa ating puso mula sa pag-aalala at nagtuturo sa ating magtiwala sa Kanya. Kaya ano man po ang mga alalahanin na nabitbit mo sa mga oras na to, magtiwala ka lamang po sa ating Panginoon. Itiwala mo ang lahat ng mga worries mo sa ating Panginoon at
Siya yung mag-guide sa atin at ituturo niya sa atin kung paano tayo magtiwala sa ating Panginoon. Sa Kanya lamang po tayo magtitiwala at wag po sa ating mga taong nakapaligid sa atin. Ang Diyos lamang po ang ating maaasahan at magtiwala tayo sa Kanya sa ating buhay. Kaya patuloy lamang po tayo kilalanin ang Diyos na may hawak ng ating bukas. Amen po ba? At ang maghapon, kapag natapos lang po maghapon natin, di po ba, tayo ay nananalangin, nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil tayo ay sinasamahan niya at nananatili tayo sa kanyang presensya. Kaya patuloy lamang po tayo magtiwala sa ating Panginoon at patuloy lamang po tayo makipag-usap sa Kanya sa takip silim, nandyan si Lord na laging handang makinig sa ating panalangin. Amen po ba? Ang sabi sa Psalms 8, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa ating Panginoon. Amen po ba? Ngayon nga po, matatagpuan lamang po natin ang kapayapaan sa ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? At patuloy lamang po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Itiwala po natin lahat ang ating mga problema because God is always the solution in every problems we had. Amen po ba? Patuloy lamang po, kahit na nasa panganib po tayo, andyan lamang po si Lord. Patuloy lamang po tayong magtiwala sa Kanya. Kailangan lamang po, manatili po tayong tapat hanggang wakas. Amen po ba, mga kapatid? Gusto niyo po bang, kayo rin po ba ay mananatiling tapat sa ating Panginoon? Amen. Kapag tayo ay mananatili sa Kanya, mararanasan natin ang tunay na kapayapaan at pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Ganito rin po si Daniel, na natili siyang tapat sa kanyang oras ng panalangin kahit may panganib at iningatan siya ng Diyos. Di po ba? Di po ba? Hindi siya sumunod doon sa yung oras ng pananalangin na sa kanilang yung luluhuran na ginawa ng sa kamay. Hindi po siya nakisama sa pananalangin doon. Bagkus ang itinuloy niya, naging tapat siya sa kanyang oras. Di po ba? Tayong lahat na nandirito ay may kanya-kanyang nakalaang oras upang ipanalangin ang mga kapatiran po natin, di po ba? Yung oras mo, kahit na mahirap gumising, because you have the task that has given. Ikaw mismo yung nagbigay ng oras ng pananalangin. Kaya dapat tuparin mo ang oras na ipinangako mo sa ating Panginoon. Di po ba? Kaya patuloy lamang po tayong manalangin sa takdang oras na sinabi mo. Amen? Kasi kapag may nangyari sa oras na yon, may pananagutan ka. Amen po ba? Panalangin ang ating pamilya at ang ating mga pangangailangan, di po ba? Kung minsan, di po ba, dahil nasa atin na ang lahat, di po ba? Kung minsan ang iba, hindi na marunong magpasalamat, hindi na marunong manalangin. Amen po ba? Pero tayo na mananampalataya ay patuloy na nagpapasalamat at lagi po natin ipinapanalangin ang ating pamilya, di po ba? Ang ating mga kapatiran at yung mga leaders natin ay lagi po natin silang ipinapanalangin sa ating Panginoon. At yung mga needs natin, yung pangangailangan natin, huwag ka matakot kapatid kung minsan nawawalan ka ng, di po ba, pag halimbawa, nawawalan ka, pero may dumarating na biglaan, di po ba, hindi mo inaasahan na magkakaroon ka, yung pangangailangan mo ay natugunan. Amen po ba? Kaya pagtili po tayo, lagi po tayong manalangin, ipanalangin po natin ang ating mga anak, asawa, mga kapatid at mga taong nakapaligid sa atin. Amen po ba? At ang ating pangangailangan at yung darating na araw, matulog na may kapayapaan dahil ang Diyos ang nagbabantay sa ating lahat. Amen po ba?
Amen. So, kailangan po natin, maaaring hindi mo alam ang mangyayari bukas, ngunit alam ng Diyos ang bawat hakbang ng buhay mo. Kaya sa tuwi-tuwi na kapag ikaw ay lumalabas ng iyong tahanan, always ka manalangin. Kahit hindi naman kailangan mahaba ang panalangin. Praise your prayer to God. Kahit na ito ay maiksi, nakikinig ang Diyos sa panalangin mo. Nating lahat. Amen po. Kaya bago lumubog ang araw, isuko mo sa Kanya ang lahat ng alalahanin. Vision of surrender, everything. Di po ba? Isurrender po natin ang lahat sa ating Panginoon. Isuko po natin ang lahat sa ating Panginoon, ang lahat ng mga alalahanin po natin, sa Kanya lamang po natin ibigay. Amen po ba? Kapag ang iyong puso ay nakasandal sa Panginoon, makakatulog kang may kapayapaan sapagkat ang Diyos na nag-iingat sa iyo ngayon ay siya ring mangunguna sa buhay sa iyo bukas. Ang ating kinabukasan ay ligtas sa mga kamay ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tunay na ang kapayapaan ay matatagpuan natin. Di po ba kapag marami tayong mga problema, mga alalahanin na hindi natin ipinagtapat, hindi natin ipinag-praise Panginoon, hindi po ba tayo sa gabi, andyan yung nararanasan nating kapayapaan. Dahil ang lahat sa ating buhay, itiniwala natin sa ating Panginoon. Amen po? At sa ating pong conclusion, sa ating pagtatapos, ang sabi itinuro po sa atin ng Awit chapter 141, 1 and 2, na ang taong pinagpapala ay nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos araw at gabi. Ayan po yung sikreto. Para pagpalain tayo ng Diyos, patuloy lamang po nating mag-aral ng salita ng Diyos araw at gabi. Lagi po natin basahin ang Biblia. Di po ba? Dahil dito sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos araw at gabi, tayo ay makakaranas ng mga katagumpayan ng pagpapala kapag sinunod po natin ang salita ng Diyos. Kapag ito ay patuloy nating inaral, ang salita ng Diyos araw at gabi. Ang sunset prayer, hindi lang gawain, kundi isang pagpapahayag ng ating pag-ibig, pagtitiwala, at pagsunod sa Diyos. Kapag tinatapos natin ang araw sa Kanyang presensya, ang ating puso ay napupuno ng kapayapaan. Di po ba? Tunay na nararanasan natin ang kapayapaan ng ating mga puso. Amen? Napupuno ng kapayapaan, karunungan at pag-asa para sa panibagong umaga. Amen po ba? At huwag hayaang lumubog ang araw na hindi ka makikipag-usap sa Diyos. Amen po ba? Tapusin ang bawat araw sa pananalangin at pagmumuni-muni ng Kanyang salita, sapagkat ang puso na laging lumalapit sa Diyos ay lalong lumalago sa pananampalataya. Amen po ba? Tunay nga po na patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos dahil ito yung magiging buhay. Ang pananalangin ay dapat nating maging habit or lifestyle dahil sa pamamagitan ng pananalangin, lagi po tayong nakikipag-iig sa ating Panginoon at siya ay nakikinig parati sa ating panalangin. Paano ka papakinggan ng Diyos kung hindi ka nananalangin sa Kanya? Ayos na para lumago ang ating pananampalataya. Amen po ba? Magagawa po natin ito na patuloy tayong nananalangin sa paglubog ng araw, sa takip silim. Kaya
Huwag kayong papayag na sa isang araw sa buong maghapon, hindi kayo nakapanalangin, hindi kayo lumapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Dahil sa mga bagay na to ay lalong lumalaki po, pinapatatag ang ating pananampalataya. Pagkalamang tayo sa ating Panginoon. Amen? Tayo po ay umuko at manandaling manalangin. Father God in heaven, salamat sa inyong salita na nagtuturo sa amin na magnilay araw at gabi. Tulungan ninyo kaming tapusin ang bawat araw sa inyong presensya. Bigyan ninyo kami ng pusong nagagala sa inyong salita. Mapagpakumbaba nagsisisi sa aming mga kasalanan at matatag na nagtitiwala sa inyo para sa aming kinabukasan. Naway ang aming mga panalangin tuwing takip silim ay ayang handog. Hello, Pastor Rochella. Hallelujah. Praise God. Putol-putol ka. Okay, salamat sa Diyos sa buhay ni Pastora Perla. Hallelujah. Nawala yung signal niya ng huli. Pastora Sheila na lang narinig natin sa kanya. Hallelujah. Salamat sa Diyos dahil sa oras na ito, tandaan natin, napakalaga ng bagay na ginaganap natin ngayon dahil ang takip silim, pagsapit ng gabi ay hindi lang ito oras ng pamamahinga. Madalas yan ang nasa isip natin eh. Okay, ang takip silim ay oras pa rin ito ng pananalangin. Oras pa rin ito ng pagsamba at oras pa rin ito ng ating pakipag-usap, pakipagtagpo sa ating Diyos. Sa lumang tipan nga may tinatawag na evening sacrifice. Amen? Okay, yung evening sacrifice nila ay doon sila nagpapakita ng kanilang pagsamba at pagtitiwala sa harapan ng Diyos. Sa atin din, sa panahon din natin ngayon. Okay? Bagamat hindi na tayo nagkakatay ng hayop para mag-ihandog, pero itong ginagawa natin ngayon, tayo ngayon ay nag-aalay ng ating mga panalangin bilang isang mabangong handog sa harapan ng Diyos. Yung prayer na ginagawa natin, na madalas, hindi pa rin napapahalagahan ng marami. Okay? Mahalaga itong ginagawa natin. Alam mo ng kaabalahan natin. Maraming nagluluto ka man, nag-aalaga ka man ng anak mo, bakit mahirap ba mag-on ng Zoom? Amen? Hindi ito magiging hadlang o balakid sa maghapong ginagawa natin. Kasi itong panalangin natin ito, ay panalangin ito na kinalulugdan ng Diyos. Tama po ba? Kaya tinuro sa atin ngayon, bakit mahalaga ang sunset sa ating buhay, sunset prayer, kasi ito yung panahon na kung saan we delight in God's Word. Pag sinabi we delight in God's Word, talagang gusto natin lagi makapakinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya ang tunay na panalangin ay hindi lang sa pagsasalita sa Diyos. Ito rin yung pakikinig natin ng kanyang salita. Tama po mga kapatid ko sa Panginoon, nakarinig tayo ng aral, salita ng Diyos. 3 oras, hindi lang tayo puro tayo nagsasalita sa Kanya. Okay. Sa maghapong ito, sarap balikan kung ano yung mga bagay na napagbulay-bulayan natin mula ng Bukang Liwayway, yung pinag-aralan natin kaninang umaga, pinag-aralan natin, pinagdili-dilian natin, hanggang sa umabot tayo ngayong hapon, ay gaganap ulit tayo, panibagong salita uli ng Diyos ang marinig natin. Tama po ba? Meron tayong sunset prayer na nagbibigay ng pagkakataon sa atin para lalo natin punuin yung puso natin ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. Tama po ba? Habang nasa takip silim tayo, tapit ng gabi, nagmumuni-muni tayo sa kanyang mga salita, sa mga bagay na ipinagkaloob niya at pinaranas niya sa atin sa maghapon ito. Kaya tama sinabi ni Josue. Kaya sabi niya, meditate therein day and night. Okay, dili-diliin natin araw at gabi ang alin. Okay, sabi, keep this book
of the law. Diliin natin araw-gabi ang kanyang salita. Si Josue na po nagturo sa atin yan. Inutusan tayo ngayon na pagbulay-bulayan natin ang kanyang salita. Araw at gabi. Okay. Patuloy tayo magmuni-muni sa salita ng Diyos sa mga bagay na natututunan. Kasi yan ang magbibigay sa atin ng tagumpay kung paano tayo mabuhay sa mundong ito. Kaya bago matapos ang araw, tama po ba? Maglaan tayo ng oras upang bumabad sa salita ng Diyos. Umattend ka ng sunset, makakapakinig ka ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Okay? Magbasa ka ng Bible kung di ka man maka-attend. Amen. Read your Bible. Okay? At turuan ka ng Holy Spirit. Sarap nga makinig kaya ng preaching. Kasi inaral nila ito eh. Ano po? Kaya it's about time, ask ourselves. Ano ba tinuro ng Diyos sa akin sa buong maghapong ito? Meron ba? Okay. At mga tinuro niya, paano natin ito ipinamumuhay? Yun ang mahalaga eh. Naturuan ka, pero hindi mo naman naipamuhay. Baliwala yung tinuro sa'yo. O baka naman mas nauubos ang oras mo sa social media. Bago ka matulog Facebook muna instead na salita ng Diyos. Amen? Unahin natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, diniin sa atin, ang sunset prayer na ginagawa, nakakatulong ito para i-examine natin ang heart natin. Kaya sabi nga niya, may my prayer be set before you like incense. Okay. Maging mabagsam yun na katulad ng insenso. Kaya bago tayo lumapit sa Diyos, sa pananalangin, pinapakita na ng ating Diyos ang tunay nating kalagayan. No? Na ano ba, yung bagay na pinaganap niya sa buong maghapon ito. Kaya ang sunset prayer ay panahon upang suriin natin ang ating mga nasabi, mga nagawa sa buong araw. Kaya nga, napakaganda itong ginagawa natin. Hindi lang yung pagising sa umaga na pananalangin. Binibigay kasi dito yung kahalagahan. Aminin natin talaga, may pagkakataon din na hindi natin namamalayan. Tama po ba? Nakakasakit tayo ng ibang tao. Nagkakasala tayo. Maaring sa isip o kaya naman sa salita, nagkukulang tayo sa ating pagsunod sa harapan ng Diyos. Ito yung oras na ano ba yung ginawa ko sa buong maghapong ito? Amen? Kapag tapat nating sinusuri ang ating sarili, ibig sabihin nun, gusto natin lagi magpalinis sa harapan ng Diyos. Ito din yung oras na, Lord, patawad. May mga bagay akong nagawa sa maghapong ito. Nakasakit ako ng damdamin. Lord, patawad. May mga tao akong nasaktan. Lord, ito yung oras na okay, ng pagpapatawad natin sa mga mali natin nagawa sa buong maghapon bago tayo matulog. Kasi madalas dami natin ginawa maghapon. Antok na ako, tulog na ako. Lo, hindi po yun. Okay? Nais ng Diyos, turuan tayo. It's about time, ito yung oras ng pagsisisi natin. Okay? Dili-diliin natin lahat ng ating ginawa. Okay, bago tayo matulog, tanungin muna natin ang ating sarili. May kasalanan ba akong nagawa sa harapan ng Diyos? May tao ba akong dapat patawarin? Kaya naman tanong hindi natin, may mga utos ba ang Diyos na hindi ko nasunod ngayon? Utos ba ng Diyos na umattend tayo ng sunset? O utos lang ni Pastora Josie? Hallelujah. Utos ng Diyos ito, pinagaganap sa atin ito sa basa ng Prayer of Faith Church. Kung ating mga tigapangunangan, nandito Pastor Jan, si Reverend Dr. Jan, Reverend Dr. Jubilin, Reverend Dr. Tess, ang ating bishop, ang inyong abang lingkod. Sabi nga, nagpapahalaga Ikaw pa, hindi mo magawa. Amen. Sabi nga, kung ikaw magiging tigapangunan ng simbahan mo, mag-set ka ng example. Tama po ba? Paano mo sasabihin sa kanila, mag-pray tayo. Ikaw mismo tamad mag-pray. Tama po. Ito yung oras, dili-diliin mo. May tama ka bang nagawa sa maghapong ito? O, lahat naman tayo. We really want to please God. Kaya ginagawa natin ito Gusto natin mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Tama pa ba? Ang Diyos lang naman ang ating pinaglilingkod. Hindi naman tayo naglilingkod sa tao. Sa Diyos tayo naglilingkod. Tama po. Kaya nagagawa natin ito.
Amen? Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, pahalagahan natin ang Sunset Prayer Watch. Pang ilang araw na po natin ito? Biyaya ni Lord, pang 215 days, kasama ka. Huwag ka nang lilibat, katulad sa Dawn Watch natin, 6 na taon na. Amen? Kaya biyaya ni Lord yan. Why we count the number? Kasi binibilang natin yung biyaya ng Diyos sa atin sa araw-araw na dumarating. Tama po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya alam na natin, huwag hayaang matapos ang buong maghapong ito na, ano yun, may kimkim ka pa ng galit, hinanakit, okay, ano pa ba, sama ng loob, ano pa ba, okay? Ipagtapatan natin sa Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. May mali man tayo nagawa, Lord, sorry. Tama po ba? Mahirap ba yun? Para masarap ang tulog mo. Amen? Tama po. At ang panghuli, anong sabi? Tumutulong sa atin ang sunset prayer na ito para itiwala na natin sa Diyos ang araw ng bukas. Ano ibig sabihin nun? Makakatulog tayo na mahimbing ngayon. Why? Kasama natin ang Diyos. Tama po ba? Kaya, kapatid, hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari sa araw ng bukas. Tama po ba? Kaya kapag gising pa lang natin ng umaga, nagpapasalamat na tayo. Nagpupuri na tayo. Bakit? Nagising tayo. May Dawn Watch prayer tayo. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa ginagawa natin ito, huwag tayong bibitaw. Ano man ang kaabalahan natin. Okay? Kapag ipinagkatiwala natin ang ating bukas sa harapan ng Diyos, tandaan niyo po ito, mawawala ang ating labis na pag-aalala. Judith na pala bukas. Hallelujah. Bayaran ulit. Hallelujah. Pero salamat. Ang Diyos pa rin nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen. Di ka man matulungan ng mga tao sa paligid mo, tiyak ako, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Tama po ba? Sa akin lang, talagang patong-patong. Amen. Ang dami. Praise God. Ayaw ko lang kwentahin. Bakit? Patuloy pa rin akong talagang gumagana pa rin sa kalooban ng Diyos. Kasi siya lang naman talaga ang aking inaasahan sa paglilingkod na ito. Tama po. Kapag patapos na tayo ng 3 anak sa private school, siya nagbayad. Tama po ba? Amen. Graduate na ako sa pagpapaaral, pero mukhang magmamasteral pa yata si Pastora Jumaima. Paki-assist na lang siya, Pastora Jane. Gusto yata niya mag-enroll. At nakausap ko yung kanilang dean ay sa school na bibigyan niya siya ng 2 subject sa by month of August. Amen? Kaya dapat makapag-enroll siya ng masteral. Bakit? Para mas mataas yung per hora niya. Ganun lang yan Habang tumataas yung pag-aaral mo at nagtuturo ka, tumataas din yung per hora mo. Kaya lalo na pag may doctoral degree ka na, mas mataas lalo yung per hour mo. Kasi naalala ko na nagtuturo ako nun sa network May doctoral degree ako, kung di ako nagkakamali, 102 pesos per hour ako doon. Ang masteral namin ay nasa, noon pa, mga nasa 60 plus yata yon kapag may masteral ka. Depende sa category ng masteral mo. Kaya kung nasa DepEd ka na, mas mataas yan. Kung in progress ka pa lang, medyo mas mababa ng pati. Pero kapag graduate ka ng MBA, may masteral degree ka sa education or sa business management, mas mataas ang rate mo. Kaya, pa-assist ko na lang kay Pastora Jane kung paano makapag-enroll si Pastora Jumaima, yung bunso kong anak. Amen. Sabi ko, di pa ako tapos magpaaral. Pero gusto niya magturo. Praise God. Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon. Kapag tayo ay nananalangin sa takip silim, sinasabi natin, Lord, salamat. Natapos ang buong maghapong ito. Salamat dahil patuloy ko ulit itinatiwala sa iyo ang araw ng bukas. Wow. Ang sarap, no? Ang sarap manalangin kaya ng ganon. Tama po ba? Nakita naman natin ang ating Panginoong mismo. Madalas kaya siya naglalaan ng oras sa pananalangin.
Tama po ba? Pagkatapos ng kanyang pagmiministeryo. Makikita natin yan. Pagbukaliwayway pala, pakikita na natin, pumupunta siya sa isang solitary place para mag-dawn watch. Tama po ba? Mark chapter 1, verse 35. Ganun din sa Luke chapter 5, verse 16. Kaya, yung buhay ng ating Panginoong Yesus, nagtuturo sa atin ito na tayo dapat lubos na magtiwala sa ating Diyos Ama sa bawat araw. Tama po ba? Kaya bago tayo matulog, pagkatiwala na natin lahat sa Diyos para may tulog natin. Amen. Ang ating kalusugan, ang ating ministry, ang ating trabaho. Sa mga estudyante, kanilang pag-aaral, sa ating mga naglilingkod sa harapan ng Diyos, ang ministeryo, hindi naman tayo talaga nagdadala ng tao sa harapan ng Diyos, kundi siya din eh. Tama po ba? Kaya tandaan natin ito. Mamaya, matutulog na tayo. Tama po ba? Kaya pa ba tayo makakatulog? Naibigay na ba natin lahat sa Kanya lahat ng ating alalahanin para sa araw ng bukas? Amen. Kaya ano man ang bumabagabag sa atin ngayon, sa puso natin ngayon, kaya ba natin pagkatiwala ito ngayon kay God? Sabi, Lord, sa'yo ko na po lahat pinagkakatiwala ito. Kaya, ang sunset prayer ay hindi lang ito isang magandang tradisyon o lifestyle na ginagawa natin. Ito ay isang spiritual na disiplina na nagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos. Amen? Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.